tugtog karon kay wako kayo kasuhito pa sa traffic sa ingon dire karon day mga rasa yo huot ni kay ingon gas light no. So salamat sa inyong pagpaabot. Inaot nga ini mabasla na ko nung paabot lagi sa inyong makatunan sa atong paambit karon. So gigitan ko mag-light sa paghatag inyo og ining lecture sa mga tema sa 20 ka mga topics no so sa atong apologetic seminar. Tema may tungod sa matuod ng Iglesia ng church. So, subihan ko ng light na ang pila ko ninyo mga lay ministers ng uban sa mga katikista. Sa ito ba ito na na mo ikong kasayuran no? Kahit mo sa ito pagkuliko ang ato lang tuyo karon mo ang pagpapalawang sa anak kung sa among mga katulan sa sa pagtuo among ipablik ka ninyo no? Sa pamasin nga kamo sa pagkasik sa pagkinabuhi ang minitol pa yun sa atong matuloy pagtuo. So, di na ito maglangan kaya atasawa na naman. So, ang tema nga pamilya ninyo ay tungod sa The Church, no? Ay tungod sa tuod nga Iglesia. So, ang na itong tema, okay. So, muna siya ang topic outline no? Sa papaambit na kung kusita sa ninyo. Una itong tayo na pangutanan sa mga iglesia. Kanya sa pagtubag ng mga pangutanan, tutubagikan sa katekism ng Catholic Church, no? Ang official nga katekismo sa itong simbahan Katoliko. Kanya ako na ito masabtan ang misyon o ang tuyo sa pagtubo ni Kristo sa simbahan kinahanglan ito sa tulaan kung sama ang misyon ni Kristo. No? Kaya ang simbahan Katoliko huwag sa ilang kahayag ginagawa sa kahayag ng Kristo. So, masabtan na ito ang misyon sa simbahan. Puno na sa tanan, masabtan na ito ang misyon ng Kristo. Kung ganang misyon sa Panginoon si Kristo, yan tugyan. Ito sa mga apostoles, so ako sa tanawa ang misyon sa mga apostoles. Tapos yan ang pagtukod ni Kristo sa simbahan. Kanya ang mga nitumanay ng mga hiyas sa matuod ng Iglesia, nagitukod sa Panginoon si Kristo. Kaya ito sa iskutan ang dapat ng mga timaan kung marka sa matulog iglesia na kung siya nga itong i-profess no? Diya sa itong video sa mga apostoles. Ano ito kita sa Santa Katolika o Apostolika na simbahan. Kung ano na o at total yun tayo, napilit nga pa diskuta ito may tungod sa dihas kasyasayan ang pagpanaw sa simbahan, dihas kasyasayan o ato sa makita pagtungha sa upang mga laylay ng mga pinuhuan. Kanya ato sa diskuta ng mga bili o bakat ng mga kristuhan ng mga simbahan o mga pundo na tinukod lang ng taon o kompetensya sa simbahan ng itukod sa Panginoon Jesus. Kanya sunod na punto at diskuta ng panunod sa simbahan extra-ecclesial niya sa Diyos. No? Outside Catholic Church there is no salvation. Kung sa may kahulugan ini, pasabot nga katong dili mga Katoliko kita sa maluwas. Yung pasabot sa naga katong Katoliko, siguro sa maluwas. No? So muna siya katong ipasabot, yan ang tuntuhan sa atong pagpamit. Nasa tapos ang bahay na atong tagdon ang pipila ko mga fiction patok sa upat ka mga marka sa matuod na Iglesia. So sa punta na what is the church? No? Akong ikot ko din ang katekism ng Catholic Church paragraph 751. Yung pulong iglesia, sa Latin iglesia, yung sa Grigong Italian, pagsabot pagsabot ng pagtawag. Pagsabot sa tiguman sa Biblia. Kung hindi nagpasabot sa tiguman sa katawhan, sagaran sa timuan ng katuyuan. So, ikot ko nila sa katekismo, kasulatan at buhat kapitulo 19, versículo 19. So, Iglesia is used frequently in the Greek Old Testament for the assembly of the chosen people before God, above all for the assembly of Mount Sinai, where Israel received the law and was established by God as His holy people. So, ito ang ibawa, kaya sa natugon ang Diyos nagpili sa Israel, isip mo ang pinili ng kagawahan, nagikan kanila mo tungha ang maluluwas, nagikan sa mga kaliwatan, ang tanang katauhan sa tipong kalibutan ng mga padalanginan na alis sa pagod sa Mesiyas. So by calling itself church, the first community of Christian believers recognize itself as area of assembly. The
church God is calling together is people from all the ends of the earth. The equivalent Greek term "kiliake" from which the English word church and the German Kirche are derived, means what belongs to God. So, importante ni siya, ano siya ang kahulugan sa kanagpulong simbahan ng Iglesia. Kaya sa iyong pagawin sa kasulatan o sa sa una-una natin, sa una mo ng tubuon, nabigla siya ang kahulingon sa simbahan. Nato pa sila iya sa Ginoo. Okay? Sa sunod na paragraph, sa kanang-50 ko, in Christian usage, the word church designates the liturgical assembly. So, liturgical ng katiguman, din ang katauhan na hiniusa ng pagsimba o pag-alagad nito sa Diyos. So, alam na itong mga Katoliko, kini siya na padayag sa klaro kayo, pinaag o dihat sa atong magsaulog sa Santos na Misa. Wala siya ginapungkungan sa tinuan ng pagsimba suod sa atong simbahan, ang Santos na Misa. Kaya itong isaulog ng atong Diyos Kristo, dihat sa Eucharistia. So, saan na siya kahulugan sa itong Iglesia, liturgical assembly? Ito nga igamit sa itong Iglesia o church, no? Pagpasabot sa local community. No? Ulit sa Korinto 1:2, sa Kapitulo 16, versikulo 1, na si San Pablo nag-istot mo yung sa mga Iglesia sa Korinto. Pagpasabot na ng mga local churches. Okay? Yan ang pasabot sa Kinesia sa kinatibukan o makailapon na ini komunidad, kung ini katiguman sa mga magtutuo. Kung siya ang ipasabot sa Korinto Kapitulo 15, versikulo 9, wala siya Kapitulo 1, versikulo 3, yung Pilipos Kapitulo 3, versikulo 6. By the way, ang atong slides, kung ako ibilin, kung kumanin nga itong talk, kung ako ibilin nga kopya nini, ako na hindi ini hanay, so ako ibili ni God Clyde, na si God Clyde nga siguro mo ini padaghanan na, no? Para pagkakapin na i-aburat po din yun. Siguro sa sunod nga nagkagbunsat, no? At least yun na mo, earlier siguro God Clyde para ilan sa mga tunanay, no? So alam mo ito balaga niya nga paspas na kamay, no? Hindi sumuka pa sa wapos siguro mo magsuwat, no? So ito na hindi ko sa bahay na makapokus na sa pagpamitan, no? So, ngayon din naman, these three meanings are inseparable. So, ito pa ang pagdugan na nagkasapot o liturgical ng katiguman, local community, universal community, no? Ang universal ecclesia, yung panguluhan sa Tupapa, o sa mga pagdiskuhan sa tibuong kalibutan. No? So, pinitulog ang pagdugan sa itong ecclesia, dili magkabuwa. No? So, nalambigit siya sa lamang na realidad. So the church is the people that God gathers in the whole world. She exists in local communities and is made real as a liturgical upon a Eucharistic assembly. She draws her life from the Word sa pagpulong diha sa Balaang Kasulatan na dibasa kanunay panahon sa Santos Misa o sa atong mga liturgical ng katiguman. And the body of Christ, ito pa ang lawas ni Kristo sa pinayakong pagkalawat, and so herself becomes Christ's body. Kinaagin na natin ang kalawat ni Kristo o bidawat sa tulong na himo sa mga inuna to so sa kapaagi lawas ni Kristo. So pero narita sa sunod na punto, the mission of Jesus Christ. So Jesus Christ, the Son of God, si Kristo ang anak sa Diyos, ipadaan at sa libutan sa iyang lagitong amahan. Aron ang tanan mo pasidungog mo sa anak, ingon nga sila na pasidungog sa amahan. Katong wala ang pasidungog sa anak, wala sa pasidungog sa amahan na nagpadala ka. Ito nag-ikot doon sa Juan 5, versikulo 23. Na si Kristo sa Juan 26 ingon na, why then, what of him whom God has sanctified and sent to the world? Will you call me a blasphemer? Because I told you, I am the Son of God. Iyan ka nag-isulti nagto sa mga Pariseyo na huwag po kaniya o may-akusat sa Panginoon si Kristo sa pagpasimala. Sanggit siya ng kurman na anak sa Diyos. Kanya si San Pablo niya sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1 sa 2, ingon na sa karaang panahon ng Diyos, misulti sa itong kapitulangan sa magkaraghan sa naglalayang kamaagi. Apan ini katapusan panahon, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. So he has spoken to us with a son to speak for him. So ano yun yung mga pasahe sa sulatan ng ito ato makita na ang misyon ni Kristo sa ibaganis kalibutan, unas ka lang na siya ipadaan sa mahal.
aron pagpaila sa mahal ngari kanato o of course aron sa pagluwas kanato gikan sa atong kasalanan. Mula siya ako ipadayag ni Espiritu sa Apostoles nga came down from heaven for us men and our salvation. Magkanaw siya gikan sa langit alang kung mga tao alang sa atong kaluwasan. So ikaduha ka punto, the cave of cleansement from sin. The English says to St. Joseph, she, sabot sa mahal na Birhen, will bear a son whom thou shalt call Jesus, who is to save his people from their sin. Siya manangkon sa anak na lalaki, hindi mo siya tawag ng Jesus, siya magluwas sa iyang tawag ng ikas ng kasalanan. Kung ang Jesus na pasabot o ang Diyos luwas sa iyang tawag. So Jesus said of himself, the Son of Man has come to save that which was lost. Ang ganang sa tao, yan aron sa pagluwas na itong mga nagawa. Sa Mateo, so siya may halikan ng pagluwas, pinagi sa iyang papasakit, sa iyang pasyon, o pinagi sa iyang kamatayon. Kung ang ginawa sa San Mateo 20:28, na ang ganang sa tao, walang panghi ang paglagaran kung hindi aron sa pagdalagan sa uwan o paghatag sa iyang kinabuhi, ingon nga lukat, ransom, o sa lukat, alang sa kinabuhi sa daghan. Kaya sa katapusan panihapon si Kristo sa iyang pagkuha sa kalis, ingon siya, maukay ang akong dugo sa bagong testamento, nag-iula alang sa kapasayuan sa mga sala. So ito makita sa natugon, tunay ang katawan sa Israel, mga pare, mga mga pare, nga ipili sa Diyos, no? Ihimo sila mga sakripisyo, nila sa himulang dugo sa mga manganak. Pagkadto, mga landong lamang sa umaabot ng kahigpitan, makita na ito dihakang Kristo. So he came not only to save them from sin, but to give them a higher and fuller life. Ang atong ginawin ko sa 1 methodologies, na iandya ko ang kamong kabato ng kinabuhi o kinabuhi ng nag-iaw. So si Kristo nag-isgot din o kinabuhi na kininglabaw sa atong natural o kininganhon na kinabuhi. Ang nga gisultihan na itong mga tao na nabuhi. Pero sa pagkausa na si Kristo ningon, na iandya ko ang hatag ng kinabuhi ng nag-iaw. Sa pagsulti ni Kristo na nang hindi pasabot mong kinabuhi sa grasya, no? The supernatural life of grace, na nawa gumikan sa pag-supil na dalubiiba sa sugo sa Diyos. No? O si Kristo ni Anhe, aron pagpahilip ka na ito na ng supernatural na gasa na ihatag sa Diyos. No? The gift of sanctifying grace, na pinagi na nag-aambita sa Diyos nung ginaiyan. Made partakers or sharers in the divine life. So siya din herong paghimo sa mga tao ng mga anak sa Diyos. Si San Pablo Mingon sa Galatia 4 versikulo 4-5, ang Diyos may padala sa iyang anak, mereka na ito, siya ay natao ihasa sa babae o natao ubos sa balaod. Kung makita na ito nga si Kristo sa kalibutan, iyang gituman ang tanan ng pangayo sa balaod. Kita di pangayo sa balaod na siya kining magpatuli, no? Katong mga batang lalaki tuliun man, no? So si Kristo miagi sa niya nitamod sa siya sa adlaw nga tigpapahulay sa mga Hudyo. So si Kristo mao mituman sa hingpit sa balaod, no? So we're subject to do unless as sons by adoption. Pero paghimo ka na itong mga anak ng mga sinago. So din ato makita ang distinction, no? Si Kristo o kita mga anak sa Diyos pero sa pagpinagi sa pagsago, no? Apan si Kristo bugtong anak sa amahan, pinaagi o diha sa pinag-iya, no? So he came therefore to deliver us from sin and to make us children of God and heirs to His kingdom. So siya minandya ang pagpapagawas ka na ito ikas sa paglipat ng mga anak sa Diyos o manununod sa gingharian sa langit, no? Ay isip anak, ang anak doon ay kapungod sa pagpanunod sa iyunan o bahandin sa iyang binigyan. Ikapat kapunto, kawahin sa itong pag-istot at itong sa misyon ni Kristo. Na si Kristo
sa iyang pag-anhin, no? Iyang ihimok yun, ituman niyang misyon na siya ipag-aasahan aron sa paghimok. O dito sa cross niya, ipahibaw na iya ng natuman ang tanan, no? Sa Juan 19:30, si Kristo ingon na tapos na, no? Is finished. Ito pa niyang buluhaton na iyang misyon, no? Sa pag-anhin sa kalibutan, na isangon niya sa iyang naming pamamahan, iya ng impit, no? Nga natuman. Sa Juan 24, kung siya nga aking kalanol mo ang pagtuman, pagbuhat sa kabubuton niya na nagpadala ka ako. Arok ko ang pagtuman taas ang ibihatag niya. Sa Juan 64, si Kristo ngayon, I have exalted the glory of earth and achieved the task which thou gavest me to do. Pero yung Bible din natin gamit, nili katupang duway rhymes, no? Unang na yung mga English diyan na archive, no? Yung tinaraan ng English, mga babies, no? So, alam mo kay buong na, no? Sabi mo kaya po. So ito po, napultong blessings, o kini sa punta mo, no? The remission of sin and divine sonship, no? Pag tinigwagtan, no? Ang pagpapas, no? Sa sala ang Diyos ko nga pagka-sinabuk na, no? Hindi yan palit, no? Alang sa katauhan, yes, may accessible on all, on the following conditions. So si Kristo yan is kalibutan alang sa paghalat sa kinabuhi alang sa tanang tao, no? So bago lang doon ako'y classmates high school, no? Sa Calvinist. Ang Calvinist nagtudlo sila na nagtawag na itong limited atonement, no? Na si Kristo nagpakamatay lamang alang sa mga ilang maluwas, no? Na huwag si Kristo magpakamatay alang sa ng tao, hindi ka lamang mga tao na pinili si Diyos, no? Hindi pagkamatyan. Pero ang atong simbahan nagtudlo ka na ito na ang ginoon pagkamatay alang sa tanan, no? One of the Levi, si San Juan Bautista Ningon, na nating Cordero, nagwagtan sa lasa ng kalibutan. 1:3:16 kay itong mapagkain sa kalibutan, kung sa tungkol iyang ipagkain ng punktong anak, no? Ang talan ng punktong niya, maluwas. Pero, sa kapagi na himo na ni Kristo ang tanan. Pero ang grasya nga mitugod, no? Umikat sa mga merito niya dito sa Kalbaryo, pinahagi sa iyong pagpasakit sa iyong kamatayon, pili sa automatic, no? Sa automatic na si Kristo na pagkamatay naman nato, pagkitang tanan, wala sa tayo buhaton, di ba? So, doon na sa mga inutalagang Kristohanong tundo na nagtudlo, kung sa kayo, iriya, itawag na ito universalism. Nagtudlo sila kay si Kristo, iya magpakamatyan ang tanang tao, iya ang kamatay ng Kristo, kining mahimuon man, kining efficacious, no? Or effectual, muna alam kanila ang tanang tao maluwasan, no? Itawag universalism. So ang ito simbahan, wala siya hilig, no? Sa duha ng mga extremes, no? Ng mga sayong, ng mga interpretasyon, no? Wala ang ibukan. Si Kristo na pagkamatay alang sa tanan, pero hindi sa tanan maluwas, no? Eh, ang gatong grasya, no? Ditawag ni Kristo dito sa Kalbaryo, kinahanglan man pagkadawaton diha sa pagtuo, no? O kinahanglan nga magmulahutay kita diha sa grasya, no? Diha sa pagbuhat ng maayo, nabagal sa grasya sa Diyos, no? So doon ay mga kondisyon, no? Sa padili mo nga pariya sa itudlo sa mga born again, no? Nga tungod kay si Kristo ng pagkamatay naman, tuo lang, gawas na, no? Doon na yung mga kondisyon, no? Kinahanglan natin basang kasulatan sa iyang kinagitukan, no? So una, sila matuo kaniya o sa iyang mga kining pagtulunan, no? Marang sa Juan 6:40, ang atong ginawin, yes, this is the way of Him who sent me, that for those who believe in the Son, when they see Him, they enjoy eternal life. Sa Marcos 16:16, ang Ginoong imandok, no? Ito sa mga tinunan, ang lago ko mga tustigo kalibutan, iwalay ng balita, ang lutuo magpubunyag ng luwas. Ang dili mo tuo sa lutan. Kung kinanglan magdawaton ang pagtanyag sa kaluwasan, pinaagi sa lutuo. By faith, no? Kaya mo ni siya ang muna to nga di pa himukatan sa mga born again, no? O daghan pang protestante nga nagtudlo na gitawag na sola fide, no? Pinagis pagtuo lamang nga wala kinahanglan mga may buhat nga ang tao himuon nga matarong at tubangan sa Dios, no?
Kana siyang kinungdanon sa pagtuo tudlo sa simbahan, no? Pero dili kay pagtuo lamang, no? So ngarita sa ikaduha nga kondisyon, no? Pero dawat na ito itong bunga sa kaluwasan ni Himo ni Cristo. Ikaduha, kinahanglan kita tuman, no? Sa iyang mga sugo. Sa Juan 15:14, and you, if you do all that I command you, are my friends. Kamu ako manggala kung tumano ninyo ako mga sugo. Nga na itong matanong nato ng utana, matutudlog sa may akong kinahanglan buhaton aron kumaluwas. Si Kristo mingon nga kung buod ka musuod sa kinabuhi, tumana sa ubay. Yaan lang itong mingon nga gusto man tumano ng mga sugo sa tinuray sa tawhanon nga kapasidad, no? Umikan sa pagtuhog niya dalong ni iba, kapanunod na ng tawhanon kinaiyak na naguba, no? Wala ipit na himong dautan, hindi total imperfectity, pero it is a wounded, no? Samdan na tawhanon kinaiyak. Sa yun ra alaga nato ang paghimo sa dautan, na lisod alaga nato ang paghimo o maayo, pinapaglahutay diya sa virtud, no? Pero si Kristo mingon nga with God nothing is impossible. Diya sa Diyos wala imposible, no? So inabagan sa Diyos ng grasya, makahimo ta sa pagtuman sa mga sugo sa Diyos, no? Walang mingon sa Sanuan sa Juan 5:3 na pag-ikupas sa Diyos na pasagod nga itong ituman ang mga suguan, ang mga sugo. Okay, ang iyang mga sugo really lisod tumanon, no? With God, all things are possible, no? Yeah, katulong na kondisyon na that they avail themselves of the sacred rites instituted, no? So nga itong Ginoong si Kristo sa iyong paganis kalimutan, nagtukod siyang mga o kanang gitawag na ito sakramento, no? Mga makita na timaan na tinukod ni Kristo nga mo hatag na ito grasya, visible sign instituted by Christ to convey us grace, no? Convey to us grace. Nanglitan ang sakramento sa bunyag, no? Ito na si Carpagania sa Marcos 16:16, sakramento sa konfirma, buhat kapitulo sa 14:17, no? Sakramento sa pagkumpisal, no? Sa Juan kapitulo 20, versikulo 22 hanggang 23, uban pa mga sakramento. Kita Katoliko nagtuo nga dunay 7 ka mga sakramento nga gituko ni Kristo. 7 ka mga kining makita na timaan nga muhatag na itong dili makita na grasya. So we avail ourselves the sacred rites instituted. For example, it says on baptism, no? Mark 16:16, may tungod sa bunyag hapon 1:35, no? Gawas sa tao pag nag-usap na sa tubig ng Espiritu, hindi siya makasunod sa pinagalitan sa langit. Huwag na pinagyot sa sakramento sa Eucharistia, no? Si Kristo mingon sa Juan 6:54, ang mukhaon sa tumulog mo hinom sa kong dugo may kinabuhing walay katapusan o banhawon ko siya sa katapusan na. O tukod ni Kristo ang maong sakramento ato sa katapusan panihapon. Kuha sa span, panalangin o tingon kining akong lawas. Sa kalis, tingon siya kining maong akong dugo, no? So, nanapagihan ito po ni Kristo ang sakramento sa Eucharistia. So, doon ay mga sacred rites, no? Ito po, kinanglan mo padugutan na mo pala siya ang latayanan sa grasya. Yan nga pag ginawa na hibaw sa iyang makita, no, na presensya, wala siyang magpabilit kanunay binhis kalibutan. Kuman sa iyang pasyon, nabanhaw siya ay katulog adlaw, ipuyok siya mga tinunan suod sa ilang adlaw. 50 po ita. 40 ka adlaw, huwag sila sa pagtulsa sa Espiritu Santo suod sa napong adlaw, Pentecost. Sa ito pa, kuman si Kristo mabanhaw, ikuban siya sa matinunan, pero wala siya magpabiling kanila sa iyang physical presence, no? Hindi misaka siya sa langit, hindi ito naglingkod siya sa tuong kamot samahan, no? Hindi ko na ito tuong kamot samahan, sabot niya na sa samang gahong dumukimaya uban samahan, no? Nang aron mo padayon sa iyang misyon sa pagtudlo sa katawan, sa pagbalaan kanila, pagdumala kanila.
Ang Ginoong Kristo iyang gitugyan, ang iyang misyon ngadto sa iyang mga apostoles. No? Murang may tungod sa misyon ng mga apostoles, si Kristo iandam na nila. Siya mismo mag-united, o ginag-tutor nila. Ikuban sila, uban nila sa ka gabi at tulog na tuwi. No? Sa iyang public ministry, so iyan sila gituluan o ginregen sila. So paliwas sa ang mga disipulo, pipili siya na puluhan o himod ng suod. Para makita na ito sa 14, he appointed 12 to be his companions and to go out preaching at his command. So sulong adlaw, tulog ka kentuin, no? So sulong katuin, sila nagpuyo ko. Uban ko sa sukod, no? Uban sa sukod, no? Uban na ito ng Kristo, no? Kaya sila mahapon, no? So sa buwan na sa Pilipinas, si Kristo na hibaw, no? Nga ang iyang mga apostoles, mga tao, matagos sa kanila doon ay depekto, no? Dahil dagko sa mga depekto, no? Mao na may pasalig siya sa matununan ng pag-abag sa Espiritu Santo. May makuban kanila kanunay, aron may lumdum kanila, no? Sa tanan ng tudlo at ito kanila. Dahil tingali, mangutana ta, basig na inalimtan ng mga apostoles, no? Sa tawanan na paagi, posible, no? Doon ay makita. Pero si Kristo ay siguro, no? Nakatong tanang mga pagtulungan yung ditudlo sa mga apostoles, mapadagat ito sa sunod ng mga kaliwatan. Sa tanang adlaw, hangtod sa iyang ikaduhang pagbalik. No? Ang Espiritu Santo, kanunay mupahinumdom, no? Sa mga apostoles sa ilasang sumusunod, sa tanang adlaw, no? Hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pwede rin yung tuyok mo. Pwede kinagat ito. Lain na. Stress na ta. Okay. Kamura, no? May tungkol sa pagkandang kanila. Yahuman, kita na ito nga si Kristo ni padala kanila alam sa pagtudlo sa tanang kanahan. Sa tupang umang ilang ining buksan sa pulong sa Diyos, limitado sa kanason, hindi lang tibuong kalibutan. Okay, mahihin ng So he sent them first to the Jews, Matthew chapter 10 verse 5 to 6, and later to all mankind, no? Kaya siya nagpagkamatay may alang sa tanan, 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 4. So ang pinaka-kwento siguro, ano yung pinaka-familiar na ito na mandate, no? Ang mabasa na ito sa Matthew kapitulo 19. Si Kristo may ngon ang tanagahong sa langit sa iyo, tagihap na garingan ako, busa ang lako ko mo ito sa buong kalibutan, kung iwali ang may berita. Iyagi sila sa nga samahan sa anak sa Espiritu Santo o hinumduming ako magubal kaning kanunay sa tanang adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So doon ay susama na ang mga disipolo na natusawa sa pagsan ng Marcos 16:15 sa buhat ng pagturuan ng versikulo 8, no? Sa Roma pagturuan ng versikulo 8 sa yung pagturuan sa sangyaw sa tibuok kalibutan, no? O sa Colosas kapitulo 1, 5 sa 6, no? Ang diskutyan all the world over. Ito pa, klaro tayo, kasulatan nagtudlong na ito na si Kristo ipada sa mga apostoles, hindi lamang sa naso sa Israel, kundi sa tanang naso, sa tibuok kalibutan. Niya, si Kristo ipada sa mga apostoles, hindi lamang aron sa pagtudlong, no? Kundi ipada sa mga apostoles aron sa pagdumala, no? Christ as teacher, he teaches doctrine, no? Sacred doctrine. Now, Christ is also king, no? So he rules, no? Mausa na ang natungkol sa pagdumala, iyang ihatag ito sa iyong mga apostoles. So he sent them not only to teach, but also to work. So kung sa may pasabot ka ng pagdumaan, kung may nalakip nga na, no? Na gahong. Nalakip ka ng gahong sa dumala, ang pag-ibong mga balaod, no? Ang paghukom, no? O ang pagsilot, no? Kung kinahanglan. So walang nangit, narinata sa katapusan ng versikulo sa Mateo kapitulo 18, 17 sa 18, no? Yung kung di siya mamati kanila, isulti kanila sa iglesia. Kung di siya mamati bisan sa iglesia, then isipa siya sa kalangyaw o pagdaw sa Diyos. Kung may
kung ingon ninyo ang sa inyong puso ni Resulta sa puso sa langit, ang inyong uparan ni Resulta, uparan sa Biblos na. So para siyang binding and losing, that is rabbinical power to govern, to close, to judge, and times to punish. So ika-upat na punto, ang apostoles ni gamit o tulog ka pilong gahong ihatag kanila sa Ginoo, ang gahong sa pagtulog, gahong sa pagdumala o gahong sa pagbalahan pinaagi sa mga sakramento. Power to teach, to sanctify, and to govern. So parang sa konsilyo sa Jerusalem, no? Ihay panagtugin kung ang mga kinahanglan ba ilaw sa balao ni Moises ang mga hintin ng kami. So mga apostoles ni hukom sila. So kanila hukom itamod sa unang mga isihan. So St. Paul says the qualification for those who be ordained, sa mga qualifications ng uminahan, sa unang Christos, Titus 1:6 sa 9, kanya may hatag sa ito sa taga-Korinto, sa daghang mga pagtulutan, mga kahimangno, mga ritual, doctrinal at moral na pinagi nana iyang ihalay ang ulibukan dengan sa simbahan. So doon na sa ikaw yung mga apostoles silang ipalagpot, i-excommunicate nila itong mga tao na mo umagyot sa ilang daotang binuhatan o magtudlo mga sayok na pagtulunan. Okay, so anyway, hindi lang nato katsatag sa oras, Bigyan ba? No? Kaya kalima ang punto, si Jesus may padakan nila sa pagbalaan sa katauhan, pinahagi sa mga sagradong rito. Kasabot mo ito na ang sakramento. Sa pag-administrar sa bunyag, nagahog sa kusaylo, niya diha sa ining Eucharistia, no? Pinahagi sa lang pagkakar sa panubino, aron nanging mga lawas sa dugo ni Cristo. So makita na ito, kinita na mga balansayon, no? Nagsugod yung diha ni Kristo. Iyang gitugyan nga sa mga apostoles o ipasa nila ngadto sa ilang mga sumusunod. So dili ang tanan ng mga gitugyan ni Kristo na suwat sa mga kasulatan. Sa nuwan mismo may bawo ka nato na may daghan pangutang hipon si Jesus na wala suwat ni libuha. Kung gisuwat pang tanan ang tibuok kalibutan, dili maigo sudlan sa basahon ng suwat. So katong mga Diyos nung ipadayag na wala makarga sa Biblia, no? Orang makita nato diha sa gitawag nato apostolikan hon nga tradisyon, no? Ang San Pablo mingon sa 2 Tesalonica 2:15, hukti ninyong malikon ang tradisyon. Amo gitudlo kaninyo pinaagi sa among sinuwat o pinaagi sa binaba, no? So we have apostolic tradition together with sacred scriptures. Kaya ang kasunatan nagkakan man sa tradisyon, no? So walang pamasuwat ang mga pulong sa Diyos, no? Sa balang kasulatan, ipasa ka na siya pinaagi o binaba, no? So karon narita sa pagtukod sa simbahan. So atong balikot, no? Si Kristo may padasa sa mga apostoles sa kalibutan kung iya silang isulungan sa iyang kaugalingon ng Diyos nung nga itulinan. Kung siya may padala kanila sa pagtudlo sa tanang katawhan sa iyang doktrina, pag lumala sa tanang katawhan uban sa iyang otoridad, no? O paghimo kanilang balaan pinagi sa mga sakramento na iyang bukod. Usa diya sa iyang pagpadaan nila, si Kristo tukod usa ka tinuoan ng katilipan in religious society na mao ang iyang simbahan. Ano sa San Mateo 16:18, ikaw mo si Pedro sa bawat pagkatukuron ang akong iglesia. So Christ really is really explicit, no? Regarding his intention to establish the church, no? Nagtukod si Kristo sa simbahan hindi sa kalibutan. Now, karon kung sabay na itong pasabot, no? Kanang imong tang religious society, no? Now, sa usa ka katilingban o sosyedad, no? Ato makita upat ka lintunganan, no? Ang mga hiyas, unang adunay gidaghanon sa mga tao, mga sakop niya. Dunay common objects sa katungong, no? Kaya ikatulo, common means for entertainment. Iusa nga kaya pa mga pamaagi sa pagkapot sa mga tumong, kung ikaw pa, doon ay common authority, no? Autoridad na mo iusa ka nila.
Marami sa Catholic Defender, sama sa ubang mga makita na sosyudad o pilingban sa buwan ng mga tao, naagin piningpat. Ang litas sa Catholic Defender, doon na may mga sakop, may mga safety, no? Sige, suroy-suroy, sige, paambit no, sa mga parokya. There are members, no? Nga ang common object or purpose sa Catholic Defenders, mao ang pagtudlo, no? Sa mga doktrina sa simbahan katoliko, ganito sa atong makaigsuunan, o sa pagpanalipon nini batok itong mga saway o atake sa atong simbahan. No? That is the common object, the common means of aron makapot sa sigit di akong tanong, mo na maghatag kag mga Bible seminars, Bible rallies, na sa Facebook, di mo tag mga libro, basaw mga sinuwat, at ang paagi sa evangelization. No? Doon ay common authority, the Catholic Defender na by Board of Governors. No? So, ingon sa niya na simbahan. Isip ko sa kapita ng iban na siya ay mga sakop, na siya sa tumong, na siya ay pamaagi, no? Kapot sa mga tumong, o doon ay hiusa na katabilan, nag-hiusa sa tanan niyang mga sakop. No? So the church is society, and from the day of Pentecost onwards, the church stood out as a fully equipped society. It has all the four essentials. First, it was made up of a number of men. Christ chose 12 apostles whom he sent, invested with his own authority to preach all men. On the first occasion of the preaching, thousands joined them. No? Sa Adlaw sa Pentecostes, daghan ang mga bunyagan, nahimong mga sakop sa simbahan ng Dituko ni Cristo. Ikaduha nga ang mga sakop, so common object, o siya ang may tuloy dito sa simbahan. No? Mao ang pagbalaan sa mga tao pang pagpadangan sa ilang kaluwasan. No? Salvation and sanctification. So Christ and his apostles were one in purpose. Si Cristo mingon, Juan 20:21, kung nagpipala samahan, ako usap nagpadala ka rin. Makita na to, that Christ sends his apostles with the same authority as is being sent to the Father. Mingon nagpipala samahan, ako usap nagpadala ka rin. So the object the society has founded was the object for which he has come into the world, and that is to cleanse them from sin, and to make them holy, to make them children of God. Ikatulong na elemento sa pagkakita ng kalikuan ay common object was to be attained by employment of means. Sama ni siya ng mga amagi, ang pagtuo na ito sa doktrina ng Kristo, tumala sa bitudo sa mga apostoles, ang atong pagsugod sa mga katubuan, o ang paggamit na ito, pagpahimuhos na ito sa mga sagradong rito, ang sakramento ng itukod. Yang itugyan ito sa mga apostoles alang sa pagbalaan sa mga sakop sa simbahan. So ikaw pa na ang libro sa simbahan na iusap ito sa iniusak o otoridad. Mga apostoles with Peter as their head, and the apostles collectively together with Peter, they constitute the authority in the church. Okay, so sa loob na punto at listutan essential attributes of the church. Ang sama ng lintungan ay ng mga hiyas sa simbahan ng Dituko ni Cristo. Si Cristo ay magtubod simbahan, iya kining tagaan, siya man ang magtutubod, no? Siya ay nagmukna sa simbahan. Kung sa iya sa gatagan ng simbahan, ang mga lintungan ay ng mga attributes, no? Nga dili na ito makita sa uban ng mga rival ng mga religious denomination. Pinupod lang mga tao. So, kaya mahina sa pagpapambit ang istutan ang kinaiya, no? O ang characteristics o hiyas sa simbahan o ni Cristo. Ang atong ipakita ang hugtong simbahan na nagpupod yun sa mga litungan ng hiyas, mao ang Iglesia Katolika. Matod na ito sa pag-ingon, ang Iglesia Katolika mao ang pinupod ni Cristo. So, kung unang hiyas sa matawag iglesia, itawag na ito perpetuity. No? So, may pasabot na perpetuity. So, perpetuity, pasabot na lang propagation through time. No? Simbahan ng Dituko ni Cristo, mapadayon diha sa panahon. No? Nasukat sa iyang pagkatukod, naana siya sa tanang panahon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo sa Kristo. So, that is perpetuity. No? Huwag gayon ng simbahan mawa, huwag gayon ng simbahan matalikod, no? Umubiya sa
kung yung mission na gihapon niya ni Kristo. So the existence of the church and society possessing the right to speak to all men in the name of Christ was not to be limited to a particular period of time. Ang simbahan din lamang alang sa panahon sa mga apostoles, sa unang mga tuigan, kundi alang siya sa tanang panahon. This is why the church should be always there, perpetually. So, kaya siya itong masabot, hiyas sa matuod ng Iglesia, hiyas sa Ate Cristo. Sa Juan Kapitulo 14, 16, ngayon, ako muhatag kayong uglaan na nalaman na mo'y magpabiling kaninyo hangtod sa kahaturan. So the church is perpetual duration because the Holy Spirit abides with the church forever. Ikagawa ng hiyas, mo rin ito na itong indestructibility. Ang mga hiyas, masabot na ito, yung mga pulong ni Cristo. Yung pagtukod sa simbahan ng siya ni Pedro. Ikaw, Pedro, ibabaw ng bato o nagturong mo akong iglesia. Kung bisan gataan sa haris, di makabuntong hindi. So, makita na ito that Satan and his minions will always assail the church. But the church will never be overcome. Ang yawa, sa mga basta yung mga Libores, no? Libores. Kaya na sila matake sa simbahan dito ko ni Kristo. Manimuha sila sa pag-ubat nila, no? Kapag si Kristo may pasalit na niyang simbahan na ito, sa akong kalikon, na dili kini mag-ubat, no? Bisa hanggang sa hadis, no? Sabot na ang mga sayong mapagtulutan, mga persecution, uban para mga violence, no? Na mo sa siyawa, patong sa simbahan ng dito kung Kristo, dili makagubak sa iyang simbahan. So the church has a certain durability that it lasts to the end of the world, teaching, governing, and sanctifying men. Ikatulong na essential attribute, hindi kita huwag na itong independent. Ang simbahan, dili lamang mapadayon ng diya sa panahon, dili lamang na dili siya makuba, kung dili ang simbahan, diha sa esensya, huwag pagkausap. The church cannot change in her essence. Sa iyang lipungan na yung simbahan mo gihapon kagahapon, karon o sa umaabot. Sa iyang mga non-essential ng simbahan, mo dawat sa itong kausapan. Ang litan, tiniadto, Tridentine Latin Mass. Ang misa isaulog sa pinulungan ng Latin, ang maring tuwag sa tar. Karon, ang misa isaulog na sa pinulungan ng vernacular. Sa itong kakuling pinulungan, sa iyong pagsaulog sa misa, ang pari mo atubang na sa katawan. Those are non-essentials. No? Pero ang misa sa iyong litungan ay mao gihapon. Mao ang sakripisyo sa lawas sa dugo ni Kristo diha sa baykon sa pano. So the church in her essence cannot change. No? Kung pasabot ni indivisibility. No? Yang iyang mga doctrinal formulation, sa iyang panaglo ang simbahan, hindi ko kahit akong usap. Kung bakwi, kung dugang buha sa nadawat niya gikan sa Ginoong si Kristo, pinahagi sa mga apostoles. Of course, ang simbahan latas sa panahon, doon na siya gihimo ng mga dugang pagpasabot, no? Dugang pagpatinaw o pagpalikon sa mga kamatukuran na iyang nadawat. Muna siyang purpose, ito wag na ito definition. No? Nalitan, ngayon nasa 1950 ang i-definer ang pagpasaka sa langit sa mahal na Birhen, Assumption of Mary. Pero wala mo pasabot nga kanang mga pagtulunan na nagsupot sa 1950 sa pag-definer. Kundi daan ka na nga nakarga, no? Sa Diyos ng liberasyon, ang paninganang tungura ang simbahan kahatag o kaginawan. Kanang mas klaro ng kapihong ngadto sa mga magtutuo kung unsa gyud ang ining gidagan sa mahal na Birhen suman sa iyang kinabuhi dinhi sa libunan. The purpose of definition is not invention of new doctrine, but it is really to define the old doctrine, to express them in a more definite way. No? Now, ikaw pa nahiya sa mga dito na ito, infallibility. No? Now, sa tanan ng mga pundok sinuwa ng simbahan lamang, ang simbahan katoliko lamang ang nanganto. No? Nga diha sa iyang pagpunod, dili siya mahimong masayog. No? Sa iyang pagpunod.
Tana ka sa mga Baptist nga pastor, dito sila mo angkon nga infallible sila, no? Para nila ang gugtong dili masayop, maura ang balaang kasulatan, no? Pero kita ang dawat na sa no? Ang balaang kasulatan tungkol kikinigulong sa Diyos, dili sa ni siya masayop, no? This is the infallible, inspired word of God. Pero an infallible Bible will be of no use, no? Without an infallible interpreter, no? Pagka dili masayop sa Biblia, dili mag-post na to. Kung wala'y dili masayop kung magtutudlo, pasabot na to, no? Sa sentido, sa balaang pulong, no? Dili masayop niya, basa ang pastor ni mo, kung pasabot niya sayop. Di sayop na itong madawat, di ba? So kinanglan nito na ang pagdo, doon na otoridad gikan sa Ginoo, dili masayop, no? Eh, parte naman is kaluwasan, di ba? Which pertains salvation. Sa 1 Timoteo 3:15, sa pabulong ngayon ng Iglesia sa buhay ng Diyos, magligi o patukuranan sa kamatukuran. So, infallibility. Ato pa kita, doon na tayo kasiguruhan. Ang atong mga doktrina na itong dinawat, maulit ang lunsay na pulong sa Diyos, no? Na way sambog sa kasaypanan. Ikalima na essential attribute, pinigitaw ito visibility, no? Ang simbahan usa ka makita na katilipan, no? Kaya doon naman sa mga pundok tinuan na kining protestante nga nagtudlo sa invisible church, no? Ang simbahan iyang masakop, di mo makita, no? Wa ka mahibaw kinsa gini sila. No, ang simbahan usa ka makita na katilipan. Ang iyang masakop makita, ang iyang mga leaders, mga pangulo makita, no? So, for example, atong ikutlo ganiya, no? Sa San Mateo 18, 17, no? Kung kuha isumbong ito sa iglesia. No? Ang simbahan yung makita, libog kasi sumbong. Asa matang sumbong ini, no? It is a visible society composed of visible members and leaders na nasa mga rituals, no? Liturgical, communal worship, no? Okay, so ito lang itong natawan itong katapusan this. So ngayon na rin ito sa mga timaan sa matuod na iglesia, no? Mga remarks in the church, of course, bawat na rin, no? Muna siya, one holy Catholic and apostolic, no? Hindi mo si Brad Clyde na rin na ako nung tukod apod ng bagong ginuan na apostolic Catholic church, no? So, nakuha mo sila basa ng timaan, no? So, muna makita na ito nga kining kuhan, pwedeng naimangangkon, no? Yung importante na kung atong itupad, no? Kung tinuod ay bagay naa sila niya ng timaan, kung tinuod bagay sila ng Katoliko, kung tinuod bagay sila ng Apostolika, no? Kung muna importante kung may bawata, kung sa may kulugan, no? Yung one holy Catholic and Apostolic Church. So the church does not possess them of herself. It is Christ who through the Holy Spirit makes His church one holy Catholic and Apostolic. So kung ang simbahan ko ng pagtimaan, kana tungod kay gikan ka ni Kristo. Kung si Kristo nga nagtukod, mao gyud nagbutang na nagatimaan diha sa simbahan. So may tuyo. Aron ang simbahan nga gitukod mailhan, ma-identify, no? Gikan sa ubang mga pundok na mo ang konsad nga sila maway Ginood, di ba? Ibang padag naman siyang angkon. So nga kita sa unang imahan, Christ Church is one. Una na, si Kristo nagtukod ko sa lamang ka iglesia. Turong kong ako iglesia. Kasi ngayon mo nagtuturong kong akong mga iglesia. Of course, daghang mga local churches, pero kada sila sa ako lang ikasabot, usara na siya ka realidad sa Iglesia Universal, the Universal Church. Ang presensya sa mga lugar, mga local churches. So the church can never use its unity because this is what Jesus prayed for. Si Kristo nagkampo siya sa kiusahan sa iyang mga tinunan. Kung pinagin na siya timaan, ang kalibutan makilang na sila iyang nila. 1:17 by 21, si Kristo ningon kung nagmarihan, awal niya kamulimon, bili ka ng lungtad. Kaya nga ang iglesia mo, hindi pagsama ko sa kabindriyan, doon na iusa. Yeah, pero sa mga pantihan, makita na ito kinimong kahiusa.
So, samot man na doon ay kayo usang panahon sa eleksyon, usa ra kay kandidato atong pilion. So, na ay political unity, no? Hindi, isa, hindi na magpasabot nga kahiusa ni Kristo, no? So, ang iyang kahiusa ni sabot, no? Kahiusa diha sa pagtuo, no? One in faith, no? One in government, no? One in faith. Episode 4:5, the same faith, the same baptism, no? So, kini matangas kayo sa atong makita diha sa atong simbahan Katoliko, no? Kay di ko nakita ang libro Catechism of Protestant Churches, no? Kasi sila hindi sa catechism, sila lain sila nga itudlo, no? Mas daghan ang Katoliko ka sa mga Protestante, pero sila nagkabahin-bahin sila nga sila lain ng mga pundok. Ang matagusan nagtudlo sila lain ng mga pagtulungan. Apan kitang Katoliko, ito lagi tayo hindi usa nga catechism sa Catholic Church, no? Usa ka pagtuo, no? Usa ra akong gituwa. Naagit diya sa previous mga apostoles o ang tanan ginasukin ni mga basaron atong ginawat, no? Mga promulgation sa mga Church Council, mga panudlo sa Papa, no? Ministerial mga documents ato na sa ginawat. The church is one in faith, no? O tingin mong kayo sa makita lamang natin diya sa simbahan natin. Now, ikaw aspect, no, of unity is the church is one in worship. Usa ka matang sa pagsimba. Ang Katoliko ray tao, bisan asa kang atong napitas kalibutan, we hear and worship in the same mass. No? Maura ka pagbasa, pili ka makalitan. No? Para sa Santo, kung mga pag Manila, lahi sa ganyan style nito. Sa Katoliko, maura ang misa. No? Essentially the same mass, no? Nag-asa ka mo. So, kag Germany, Japan, to sa America, maura, no? The same form of worship, no? Which is the holy sacrifice of the mass. Now, katulad, the church is one in government, no? Sa diha sa kini pagdumala niya, no? So, ang nagdumala sa simbahan, una, mga apostoles, din ana si Pedro mo yung panguo, no? O sa karon, no? Matay mga apostoles, pero ilang nipili sila mga tao magsunod kanila, diha sa ilang apostolikan nga ministeryo, no? Amo ni siya mga obispo, sumusunod ni San Pedro mga Papa, no? So sila hangtod daron, no? Nagpadayon sa pagdumala sa simbahan Katoliko. So ang katang mga Katoliko nagkayusa ta pagpailaw sa atong Paris Priest nga sa obispo nga sa Santo Papa. Kung mamalandong ta kita mga Katoliko malaglahi kita, no? Sa ubang mga butang, no? Lain-lain tao mga temperamento, lain-lain tao profesyon, no? Lain-lain tao nationality, no? Pero nagkayusa ta sa pag-ilaw, no? Sa buhi o makita na panguo nga gipili ni Kristo. And that is remarkable. Wala yung nananamatang sa kayusa na ito makita sa uban, no? Now, ito mga timaan, the church is holy. So the church is holy because Jesus is holy. Juan 1:14, Bugtong anak samahan, puno sa grasya sa kamaturan. So kaya yung kabalaan sa simbahan, makita nato una, tungkol kayong simbahan tulo balaan ng mga pagkakunan. Kani, usa sa mga hinungdan, anong dunay, alam mo ito, iba yung biya sa simbahan Katoliko. Tungkol kayong naglisod sila sa pagtuman sa iyang mga kasubuan. Ang simbahan Katoliko may naghatag ngadto sa mga tao sa taas na moral standard, no? Simbahan dili ko kontento nga igulutan binutan kundi iya kita wag ngadto sa heroic act of virtue or something, no? So wala ay planan diha sa atong pagkinabuhi diha sa pagkagalaan. Samtang muwan ni kuha na sila ining precious kalibutan, no? Ikan distante daghan kanila mitubot na ng divorce, no? Pero ang simbahan nagpabiling hapon na libaro, no? Isan pa kung iyang kontra ang gobyerno, no? Pero ang simbahan hindi siya mapailaw sa political pressure, hindi nagpadayon sa pagbaro, no? Sa pagtulutan sa Panginoon. So the church is holy because she possesses the means of sanctification entrusted to her by Christ. Muna siya mga sacraments, no? These are means of sanctification. And the church is holy because in every age she has raised men and women who are known for their holiness.
Yung atong kalendaryo puno na siya sa mga ngaan sa mga santos, no? Isa sa mga libro nga dili nimo makita sa library sa mga protestante nga mga tinuan, mao na ang basahon nga naguluhan o lives of saints, no? Pero sa atong simbahan, at least there is Dibo, si Monsignor Bishop Pipilo Kamuot, no? Ano na nga ito sa kining pagdeklara kaniya, no? Ni namanam na itong mga membro sa simbahan na makita na ito na nailagyot sa ilang kabalaan. Yung di pa matunan sa Ginoo, pinaagi sa mga milagro. No? Doon na yung mga tao na bidangog pa nila, isaktagan sa Ginoo sila di pangayon, pinaagi sa Pangama, no? Sa maong santos. No? Ikatulo, ang simbahan Katolika. So, kung sa may kasamot katunay na yung Katolika, so, mao na siya, no? The Church is Catholic in time, Katolika din sa panahon, Katolika diha sa dapit, o Katolika diha sa iyang anjok, no? Sabot nga naasat ka ng adlaw, naasat ka ng dapit, niya naasat siya sa, kung nagtudlo siya sa tanan, nagitudlo sa Panginoon sa Kristo, no? So, kung ba mga tinuhan, dili sila makapangangko ng Catholic, no? Catholicity, nangitan ka ng kung hati karon, kung sila Katolik, pero Katoliko ba sila sa panahon? Diha na ba sila sugod yun sa sinugdanan? Pagkuraman. No? Kung subayo na itong ilang kasaysayan, makita na itong magpagkura sila gitungha. No? Wahira kayo, no? Gitungha. So they cannot claim Catholicity. They are not Catholic in time. Niya Katolika ba sila diha sa dapit? No? Ang Iglesia Katolika nakakabig siya mga nasod yun, no? Sumasagi mando taniya sa Ginoo. Ang lakaw ka mo baptize and preach the gospel to all nations. Ang mga protestante, sunod mo na sila, no? Kita sa Pilipinas, ang simbahan Katoliko may nakakabig na ito pag Kristiyano. Nagkaroon nga Kristiyano na ta, nasa lang kinuhan mo. Kuhaan sa natin, no? Kumain na sila kay nagawag na sila review, no? DL. Pero ang simbahan ko, hindi nakakabig yung mga nasod, no? Kaya nakita ang nasod na Kristante yung kabig, no? Ang simbahan Katoliko, nakakabig sa mga nasod ng mga pagano. So, kining Catholic in her teachings, no? Nagtudlo sa tanan ng nagtudlo sa Panginoon. Ang tanungan, at sila ibiyaan, no? Ikaw ba, the church is apostolic, no? So, sa itong pag-ingon na simbahan apostolika, at kung ipasabot na sa matag panahon, ang mga dumaan, no? Sa iyang simbahan, isuluuban sa otoridad na naging ni Kristo nagto sa mga apostoles, no? Yung mga apostoles ni padangan sa, no? Sa ilang otoridad, diha sa mga linya, no? Sa ilang mga sumusunod, no? Sa panahon ng pagkaroon. Raglit ang atong patrikura, makasubay din siya sa iyang lineage, no? Kung sangko, kung subayin nila ito, balik din sa panahon sa mga apostoles. Itsa mo yung nag-ordinar ni Padre, na obispo, nag-ordinar niya. Kung katong obispo, nag-ordinahan sa, kung katong dapat obispo, nag-ordinahan, kung laing nag-una pa. So, kanang ulay bukto matutay sa pagpandong sa mga kamot, no? Mga ordinasyon. Masubay na nato, balik din siya, kung ganyan sa panahon sa mga apostoles, may bukto. Pero kumusta man ang litan Iglesia ni Cristo, Felix Manalo, isang oras 1914. Pag-abot niya, wala, no? Before 1914, 1900s, okay, Iglesia ni Cristo, nagtikaw-tikaw dari sa Pilipinas, di ba? So, mo na siya, naging sila makaangkol na sila apostolika, no? Ay nilang sumusunod, buktuan. Now, ang mga church fathers, no? So, kaning mga church fathers, muna siya ang mga unang, mga bantugan, no? Ang mga membro sa simbahan, no? Naila sila sa kalantip sila muna-una, no? Very intelligent, no? Kanya, naila sila sa ilang kabalaan, no? Gani ang uban kanila na martir yun, no? Tungod sa pagtuo. Importante ang testimonya, no? Sa mga church fathers, tungod kang ilang pagtuo naglarawan, no? Sa unsag yo'y unang na pagtuo, no? Nakaroon kung tanaw mo sa atong pagsusi, ang mga church fathers, nagkahiusa sila. Nanglitan sa pagdawat sa sakramento sa bunyag, sa sakramento sa Eucharistia, masiguro na ito ang tanang panudlo, nakikan yun ni Kristo, no? So sa mga puntong ng mga church fathers unanimous, no? Then we are sure, no? Na kana siya nga panudlo nila, no?
nagikan yun sa atong Ginoong Kristo. So ang mga church fathers may testimonyo sila, may saksi sila sa pagpadangat sa mga otoridad, no? Hindi mahimo nga na usa ka tawo mubasa ang Biblia nga mupalit ng pangangkon, no? Nga siya na mo na leader, dili mahimo. Kailangan lang kung leader ka, pinadaan ka, no? Pinadis pagpandong sa mga tabot, no? So, Peter as the visible head. So, of course, initial head sa ning topic, no? Ang primacy of Peter, pero ato lang diskutan din si David, no? Na taliwa sa mga apostoles, si Kristo pipili usa, no? Ang mga mahimong visible head, no? O ang maong apostol mo si San Pedro, no? Ngayon gihatagan sa mga Yahweh sa hingharian sa langit, no? Hindi mo lang natin Ginoo, matiyo ni si Israel sa Sinso. Ihatag ko nimo mga Yahweh, si Sinuy Biday, no? Ihatag ko nimo mga Yahweh sa hingharian sa langit, ang imong kapuson sa yuta, kapuson sa langit, ang imong kuparan sa yuta, kuparan sa langit. So taliwa sa mga apostoles si San Pedro ra mo gihatagan sa mga Yahweh, no? So kita na ito nga, doon lagi yung pinasay katungod ng ito dito. Yung pagka doon ay makita na mo, ginagawa sa simbahan, hindi ilang panahon sa mga apostoles, no? Di man mahimo nga panahon sa mga apostoles na one leader. Yung kumana to, wag tanga, no? Daghan ang mga leader. Iyahay lang. Mangangkon. Sa atong nasod, doon ay usa ka pango, no? Isang pag siguro buwata mo butar, lahi nga itong ibutahan, pero murispetar pa siyang otoridad, no? Aron pagpatunhay sa kay usa sa atong nasod, kaya dili mahimong nasod doon ay duha o tulo ka presidente, no? Mao sa panimalay, no? Usa ra mo ay duha na pango mabuak, no? Panimalay mo sa atong syudad, no? Usa ka mayor, ang atong probinsya usa ka gobernador, no? Dili mahimo nga duha. Kay ug daghan magkasiak-siak yun na siya, no? So mo sa simbahan, no? Yun na siya usa ka makita nga pango nga gibili ni Kristo. So man sa atong pagpamatuod pinasukat sa balang kasulatan, mo ta sa kasaysayan. So ang kasaysayan, why na ilhan na lain magtutukod sa Iglesia Katolika, gawas ni Kristo, no? O ipamatulan na siya sa mga dagkong referensya sa kasaysayan. Ang kita World Years of Wikipedia, Volume 5, page 106. So kaya siya nga libro na siya sa University of San Carlos, no? Ang USA, no? Nagpuput na siya sa usap pinakadakong library, no? So na dito, ako lang dito ko sa main. Dito mga karaan sa Wikipedia, no? Apa ni? Na-referensya. Sabi mo nila, Catholic Church is the general term used to refer to the society founded by Christ. Kristo, ipadadaan sa Espiritu Santo sa Pentecostes. Specifically, mga siya ang katiliban sa mga tungon na sa ubos sa obispo sa Roma, ubos na itawag ni Romano Katolikong simbahan. Mura siya sa Groliers Encyclopedia. Duta. Laing referensya, Wikipedia Britannica, page 664. It is a reality the only church that could face history back to the time of the apostles is the Catholic Church. Kaya sa Japon, Wikipedia Britannica, volume 10, page 149, yung Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly doctrinal, and organizational structure that traces its history with the apostles of Jesus Christ in the first century AD. World History by Brian, page 158. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. Ang mga kamanan dito nakatugod ng Iglesia Katolika lumtan si Nero, ang unang emperador na minuto sa mga Kristiyanos. Gani, isa ng mga kaatbang sa Iglesia Katolika, napugos sila sa pag-angkon, pagdawat ng dili, malalis ang kamasuran. Ang buntong responsable sa pagtungkol sa Iglesia Katolika, mo si Kristo. Parang liit ang mga Iglesia ni Kristo, kaya sila pasubo. Karaan wala silang kuha nila. Kaya gamit mo din sa mga Catholic defender, pangontra nila, no? Mga nila ng pangipos. Pero naapatay mga Xerox copy nila, no? Magkaraan nila na subo. Nandito sila, no? We don't play. Wala kita mga pilit ang plani sa kanipon sa mga panalipon sa Katoliko.
Ang Iglesia Katolika lamang makasubay sa katikan ngadto sa Oh ba? Nasa kasugo ba? Naadi ay? Dali sa Iglesia Katolika o sa mga apostoles, hindi mo hatod ito sa imon, sa Krisyon, ang Iglesia Katolika mo matuod Iglesia na gitungkol na Kristo. Kaya libahin mo niya, Pradamon, kung niangkot na sila nga, ilang sila na Iglesia Katolika tinungkol ni Kristo, anong huwag man lagi na sila mga Katoliko? Niangkot sila, no? Ang Iglesia Katolika tinungkol ni Kristo, pero manudlo sa sila na pag abot sa paghuman sa unang siglo, ang matuwag ng Iglesia, ang mga Iglesia Katolika, mitalikod, no? About Christmas, sibiya na sa matuwag nga pagtulungan. Pero of course, kita maingon nga kung ining simbahan Katoliko mo ginuod ng Iglesia ni Kristo, dili man kadto kini nga likod. Pasaling mo ginawa. Bisa naganghaan sa Hades, dili pagkabuntog ini, no? Okay, so that is the testimony, no? Now, kung maaari ka sa kuwan, uban mga listuhan ng mga denominasyon, sa inyo ang pagpakita sila pagkulang itungha, kita na itong ilang matutukod, napili silang tukod, bali, apilang uwi, silang tukod, no? So, bilang kayo klaro, no? So, ano siya ang summary lang, ang mga ginagawa lang ng mga Christian denomination na itong binista nila. Kita ang Lutheran, for subay na itong mga Luther, 1824, Anglican Church, 1828, 1834, Presbyterian, John Calvin, Baptist, John Smith, Unitarian, John Widow, ay Universalist, na Seventh-day Adventist, si William Miller, ang virtual founder of the Worldwide. Kaya, of course, kadari Iglesia ni Cristo, Felix Manalo, yung natupod Pilipinas, sa tuwigan 1914. So, lahir na kayo, no? Milatasan, 1914 katuig, sukat sa pagtupod sa Kristyanidad. Una silang tunghan, sila na nung mahimong ginoon. Kata kung gimala lang, pero dagan may mga Katoliko nga nani sa gila, no? Sanjay kami magtuon lagi, no? Katoliko pa, huwag magtuon mo. Awan nila naman, no? So, sumasa ito na pamatunan, matuon ng Iglesia na pupot ng upat, kagamahan, na nag-usak din sa pagdumalan, sa pagtuo, sa pagsimba, kailangan ng universal, ng Catholic, kailangan ng inipalaan, kailangan ng inipalaan. Now, ang mga rival claimants, of course, ang Protestants, yung Greek Orthodox, no? Tawag na ito Schismatic Greeks. So, doon ay tulo ka main branches of Christianity, no? Yung talag. Diba ang Katoliko, ang Greek Orthodox, nasa ng mga Protestante. Yung mga Protestante, nagkasiyak sila nagto sa dagkan yung mga pundok, no? Mausad ang Greek Orthodox, mabahin-bahin sila nagto sa mga lain lokal ng mga kaiglesiyahan. Ang Greek Orthodox, wala na sila iniusa sa central authority, no? Sama sa Iglesia Katolika ng mga Santo Papa. Ang Greek Orthodox, wasad mo angkon na sila infallible. Dili sama sa simbahan Katoliko kung miangkon yun, no? Dili masayip sa yung papanudlo, no? Pero ang Greek Orthodox, wala sila mo angkon. Sa ito pa, kuha sila sa posibilidad nga nangasayo na sila, no? Asama ka, nagto ka sa way siguro. O nga rin ka siguro yun. O nga rin ka siguro, diba? Okay, mga na i-summary, no? Yung mga punto, yung ako man yung tagin nyo. Okay, so nakita sa kwan, outside the church. Ito rin yung iskutan sa akin, no? Sa may kasabot yung panutulog sa simbahan. Sa akong pag-apostolado, no? Ang kita dito sa Camotes, nakasubat ko ng Madrid, yung parisan na ingon nga panudlo ka outside the church, there is no salvation. Wala naman aron, no? Para na ako din na mahimo, no? Kaya kung ang simbahan Katoliko muusab sa iyang kinipanudlo, mawala na iyang indefectibility, no? Kung simbahan dili mahimong bakwit, no? Sa iyang gitudlo ka niya ito, na dili na niyang gitudlo karon, no? Kung kini mong panudlo, ihala ka niya ito, naadya ko ni karon. Ang himo lang sa Second Vatican Council, iyang masabot, no? Kung saan tinuray yun, no? Ining consequences, no? Implication ini nga pagtulunan, no?
So, sa Catechism 846, nag-ingon din ang, how are we to understand? Saan na ito pagsabot kini nga afirmasyon? Kasagaran balik sa mga church fathers, di usap pag-formulate sa positibo nga paagi. So it means that all salvation comes from Christ, the head, through the church, which is His body. So positively, ay kanigod, it is formulated in the negative sense. No salvation. Negatively, and I negative term na no. That is a correct formulation, pero sa second Vatican Council, it is also reformulated positively. Kung sa may positive implication, hindi na correct. Una kaluwasan, nagkita ng Kristo ng ulo, pinahagis sipahan na mawag yung lawas. Ito mga sipahan dito po ng Kristo, mao'y universal sacrament of salvation. So, ang sukaranan ng pasulatan ang ini-apostolikan ng tradisyon. The Council teaches that Church during the earth is necessary for salvation. Ang simbahan, kinahanglan alam sa kalusan. Dili siya ingon nga, di ba optional pa nga, hindi na matang pasakop, hindi sa tati. Of course, under certain conditions. Ato na yung sabot ko ng toto. So the one Christ, the mediator and the way of salvation, is present to us in His body, which is the church. He himself explicitly asserted the necessity of faith and baptism, and thereby affirmed at the same time the necessity of the church, which men enter through baptism as to a truth. Hence, busa sila din maluwas kinsa nahibaw. So muna siya itumong, hindi nga panudlo, dili maluwas. Busa sila din maluwas kinsa sayo. Ang Iglesia Katolika, itukod ingon nga kinahanglan sa Diyos pinagi ni Kristo magdumili sa pagsulod diini o pagpabiling diha. So importante niya na kanang pag-ingon na knowing, knowing. Sa ito nga, katong mga tao nga wang hibaw, nakita nga pamaakti sa mga missionary. Siyempre na siguro yung mga tao sa kalibutan, wala pa kayo hingpit ng hibaw. Kadungog siguro sila, may mga simba Katoliko. Pero wala pa sila matudluwi sa sakto yun, Sila matudluwi ng simba yung hanglan sa kalawasan, So, doon nagnapoy ng hinglan sa kalawasan, alang nila, So, gikinagalan ang pagsulod na ini o pagpabilin diha ni, So, kaya nga afirmasyon wala dito mo. Nagtukay na po, isa, dili sa ilang pagalinong sayok, do not know Christ and His church. Ito na mga mga tao, dili lang sayok, wag silang katungog na ito sa Iglesia, sa Kristo. Nabili sila Katoliko. Nalita sa tao siya diha sa protestante nga nason, Huwag kasi magtuba sa China, Baptist, ang mga lugar na Baptist ang dominant na religion. So, dili sila magkasato sa Ginoo tungod nga. Dili pa nila sayo. So, those who know of their own, who not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless, paduna sa kondisyon, kung sila maluwas, nevertheless seek God with a sincere heart. Ngita sila sa Diyos kuman ang ating anon kasing-kasing. Kunya, di paglihok, pinagi sa grasya. So, bisan kato sila, tagan dyan po sa Ginoo ay gayunan. Sa kaluwasan, pinagi sa paghatag nila sa grasya. So, ang grasya, ordinaryong pagi sa simbahan. But God can also bestow grace outside visible bounds of the church. Kaya ang kamot sa Diyos, hindi mubo, nabili mo luwas. So, trying their actions, nanikamot sila sila mga buhan, pagruman sa kinabubuton, sigon sa ilang nasayran, may tungkol din, pinahali sa bando o diktar ilang konsensya. Ini sila mo sa mag-angkol sa kaligtasan. Now, although in ways known to Himself, God can lead those who throw no fault of their own ignorant the gospel to that faith, without which it is impossible to please God, to please Him.
the church still has the obligation and also the sacred right to evangelize all men. Dili sa narason, no? Tungod kay wala man kay kayunan gyapon, no? Kung wala masakop sa ini sa simbahan pinagi sa bunyag, wala magyapon kay kayunan nga maluwas siya. Hindi lang sa tamuwali nila, no? Dili sa tingin na, di ba? Ang nagsayop sa itong salita ng pinatunggan ng pare, no? Nagwali siya pa ng misa na tuyo sa misyon. Dili lang pagkabig sa mga Muslim marong mahimong Katoliko. Dili paghimo na sa Muslim, nabuutan ng Muslim, sa Buddhist, nabuutan ng Buddhist. No, it's still to evangelize, to attract people to the fold. No? Aron sila magpasakop sa simbahan ng Bituko ni Cristo. Muna silang purpose sa evangelization. Okay, narita sa naatas sa tapusang bahay, no? Ang tubag sa silang mga konstruksyon. So against infallibility, no? So the church claims that in virtue of infallibility, her teachings never change. No? This cannot be proven sa mga isupak, hindi siya tinuod kay sa mga panahon, ang simbahan, ano na yung ipalapad sa iyang credo, kinagi sa bagong mga definitions. No? Nangitan ng doctrine sa Catholic conception, hindi mo lang maintain sa ngayon wala. Sa tuwing 84, pero sa wala pa ng mga tuwing, ang mga tuwing ko libre sa paggawa o pagsalikway. Kini siya, no? Kung kita magtuon, makadama sa ning laing tinuan. O di pa masayog ka ng usap ng inyong panudlo, no? Hindi masayog ka din sa usap. Ba? Nga nung ganing makilit conception na wahirang ganing definer. Ba? So, sa may atong tubag niya na, no? So, at itubag, no? Ingon ang pag-definer, no? Kasimbahan are nothing more than fuller and more precise explanation of doctrines contained in the deposit of faith. So, ang simbahan sa pagdawat sa mga justong revelasyon, no? Ikan sa mga apostoles, napasa kini sa mga obispuhan, di pamalandungan sa mga santos, no? So ang simbahan makabaton siya og mas law ng pagsabot sa mga kamatuoran nga iyang gitibigan o iyang nadawat, no? Dili ka static ba, no? Nagkaana mo dunay gitawag itong paglambo diha sa pagkaamgo, no? Sa simbahan sa mga kini nakarga sa Diyos nung pagpamilya, no? So the doctrine of the Immaculate Conception is but a part of the doctrine held by the Church that Mary is the Mother of God. So sa pagpahayag simbahan na si Maria ina sa Diyos, nakarga, no? Nakarga implicitly niya na doktrina, ang doktrina si Maria putli o bulay-bulay sa lahat, no? So muna siya usa sa mga, in fact, the Immaculate Conception is founded on Mary's divine maternity, no? Ano si Maria ipahigawas man sa panangman sa Salvador, huwag siya inahan sa Diyos. No? Ganong siya ipabilin man yung ganun ng ulan, huwag siya inahan sa Diyos. No? Ganong siya ipasakaman sa langit tao sa pagkat, huwag siya inahan sa Diyos. No? So all this purported from Mary, no? Emanates from her in a privilege as the Mother of God. No? Of course, kanang Mother of God is not really doctrine solely about Mary. Hindi lang kanang panudlo kabahay ni Maria. Kundi unas tanan kana siya panudlo kabahay ni Kristo. Ganun gitawag mo na ito si Maria na sa Diyos. Kung si Kristo, atong gituan na si Kristo Diyos. No? Atong gituan na si Kristo matuod ka Diyos mo, si Maria inahan sa Diyos. Atong gituan na si Kristo matuod ka tao, o na si Maria inahan. No? Daghang mga nasuod niya na nga, pagtulungan sa bahay ng Panginoon ni Kristo. Now, against unity, the church has not always been one in government. So, minsan natin may panahon sa kasasayan si Panginoon tuloy yung natin tulo. Duha o galing tulo ka sa tupapa. No? So, asa madangin yung unity. Diba? So, ano tubag nga na? Ang atong ikago, no? Ang makatuloy ko na ito panahon na nabahagi sila sa kumpana. Sa pag-ilaan, no? Sa kinsang itinod ko sa tupapa. Pero, kung maging katuliko ito panahon na nag-iingon nga okay na nato matulog ka sa tupapa. No? At imata na ito sa karaang panahon, wala pa maning mass media, no? Facebook, dali at kaitang makakommunicate. No? So kanya ito doon ay mga rival, mga political
mga hinungdan, no? So doon lagi nag-ilog ni Clay, no? Sa pagka Santo Papa, no? Pero nagpabiling Japon nga doon ay usa lamang kamatuod ng Santo Papa, no? Ang duha anti-Papa, no? Wala maguba diha kay usa sa simbahan, no? The churches from God, which is the all nations, is not separate to change, no? Nagkaroon sa mga nasong kaumudawa sa panunod sa simbahan. Nato ikatubag na, yung anong ang simbahan sa pagka-Atlantawa, napakya sa pag-influensya sa pinabagaan sa katawan, no? Wala ito, majority sa mga tao sa kalibutan, dili pa Katoliko, no? So, naman, Muslim, kung kayo, no? Apa sa datang hindi ganon. Na ay mga Buddhist, no? Na ay mga Protestante, mga Atheist, apa, no? Kung tigumo na ito silang tanan, mas daghan sila kaysa mga Katoliko, no? Nya 2,000 naman katuig sa pagwalis simbahan. Nga nung man yung magkabig, no? Nagtinabagtan sa katawan, no? Ulo ngayon, tatabagas na, no? Pero majority, hindi pa niya po Katoliko, no? Mga kinahanglan niya po na pagsangyaw, evangelist, no? So, ano ito ba mga tanas? Ito ang tawag, si Kristo ko na sa mga apostol ng mga naso. Apan siya sa pagmamano kanila, ng kalibutan, magdumot kanila. So, ang unang mga rason sa pagsalikwan, sa simbahan natin, sunod, no? Una, ignorance of Catholic doctrine and the argument for its events. Maling importante ang kini ang mustawado sa Catholic Defender, hindi lang ang safety mo yung defend, hindi tanan, mga Katoliko. Ang ngayon tang manalipod, kung makamaog yung pasabot, no? Sa mga doktrina sa Iglesia Katolika, no? Kaya panamitan na ako yung classmate siya, no? Tapos si Ginito, yung siya nga, ang dito bilo si mga Katoliko nga buhat, no? May makapaluwas. Wala kinahanglan ng grasya. Ang ilang nasairan kasi distorted, no? Kining hiwi na pagsabot nila, so sa pinuod ng itudlo sa simbahan. No? Kaya kung di natin sila maidukan, pinagi sa itong sayuran, no? Sa matuog na panudlo sa simbahan, o kita sa kanunay na ng latibuhon, di ba? So mga nang manikamot kita, mga pasabot na nila, karon di ta kanunay nilang lataan. No? Ilatang inon na nagsimbat ang mga larawan, di ba? Kanatong sa ilang kakuwang sa kahibaw, matungkol sa tinuod na panunod sa simbahan, kabahin sa mapuslanan ng paggamit sa mga hinulid na nawan. No? Nagpinato na sila pasabton, sige na sila nag-crack na to, no? Sakit mo po siya. Sama nila na pagi, di ba? So, ignorant, no? Kung Catholic doctrine. Kaya kung katampo rin ang mga layo, no? Of course, you cannot give what you do not have. Kinahanglan na magtuuntan. Ano sa makatudlo? Ito sa what? Prejudice against the church, no? Ito na yung mga daghang mga tao na nagtuo. Ang simbahan Katoliko, ingon nila na siya hindi siyawak, no? Na ilang panlantang simbahan. Prejudice. Sa yung prejudice, bisan sa mga batid, malaman ng mga tao, sa isip kayo siya na i-overcome. No? Nalitan, doon ay mga protestante, ang may buong pag-pride, pagkaili siya, no? Pride kay philosopher. Pero nga nung ako siya kabantay, ang Iglesia Katolika, pinupod ni Cristo. Partly because of prejudice. Tungkol kayo na nagtubog siya diha sa environment nga ini antagonistic o hostile to the Catholic Church. Prejudice. Ikatlo, pride of the intellect or excessive confidence in one's own judgment. No? So ay amoy kinaiya sa tao nga may bawo nang nasayop siya, no? Dili ko angkon, no? Di mo angkon. Tungod sa kako, no? So pride of the intellect, no? So posible nga na ay mga pastor na nakapantay niya. Pinuulo. Katoliko, no? Pero hindi silang kadawat na nasayop sila, no? Nagkatong ilang iwali, ito sa ilang pulpito nga kuansa kayo, no? Anang dasay kayo na pagwali, nasayop kayo ito, no? Hindi sila kadawat because of pride of the intellect. Natungod nila, maghimo silang mga rason aron mag-justify ang ilang kasaytanan, no? So, what of courage to
the strictness of Catholic moral teachings and the hardships of converting. No? Matagkan sa inyo din. No? Ako yung mga kailan ng pastor na bantay na siya. No? Ako yung naka-studio dito sa plaza. Mingon din siya nga ako yung whatever mo, hindi siya Katolika mo, hindi tinuod ko ni Cristo. No? Ano yung sige mo kagaya das Baptist? Yun siya, maliit ko Katoliko. Naharap ko yung pamilya. No? Okay. Buhay mo ko Gliso siya, no? Hindi mo na lang ang tubuwang sa Cristo. Buwang sa pagsalig na kung sunod siya sa kabugutong silo. Ang ginoo mo, tama na. Kini ikalima, kung may problema sa itarabay yung galing, scandal caused by Catholics. So daghan ang mga wala dali sa simbahan Katoliko tungod sa mga daotang panigingnan na ilang nakita gikan sa mga membro sa iglesia na sila. Malita na ito silingan sa pagkapig na diminisa ng kita inong-inong tagay-tagay mo dito so sa tinday so sa rasay, no? So di ta magkakapit sa panana watay credibility, no? Watay credibilidad. Magwalitas pulong Ginoo pero kita mismo wata maningkam sa pagsunod sa atong giwali. Iskandal, no? Dili sila madani. Hindi siya po, ini sila na nabatas Ginoo niya. Hindi Ginoo nga scandal that always come, but go to him from whom scandal comes. Skandalo may tabok, kandulan may tabok yun. Pero laot katong siya o hinunggan sa skandalo. Maya pa'y kita na yung video, Napay sa nag- isip niya, huwag galing ng patuloy, tambog ng usdagan. Severe, no? Severe punishment. Ikaw no, nata sa panahon, itawag ito religious indifferentism, no? Ang mga tao kayo pakabana, may tungkol sa reliyon, may tungkol sa Diyos, no? Yang upan nag-post pangunaw-una, parihar rin ang tanan, no? Na yung danon, Katoliko ka, Buddhist ka, Muslim ka, Protestante mo sa sinuhan, parihar na, no? Para nila, kung ano kung nini ka nang padoong rin sa mga orang at tumoy sa puntod. Dahil lain na itong lagyanan, no? Dili parihas, no? Dili parihas, pinupod ni Kristo o pinupod ng tao. So, bakit sa kabalaan, yung sila kabalaan ng simbahan ng daghang mga lumod ng Katoliko, no? Yung lumad nila sa prisuhan ko, daghang ng mga Katolikong mga priso na, no? So, dili balaan sa simbahan. Now, it's why the glory of the saints is the glory of the church. So it was by abiding by their own presence and availing of the holy sacraments that they were able to reach heights of sanctity. Ang mga santos ng santos, tungkol kaya nagsunod sila sa gitudlo sa simbahan Katoliko. May pahimuho sila sa iyang mga sakramento. Kung may pilawang siya o sila sa iyang otoridad. Katong mga dautan, hindi mo mga dagkong saanan, nahin mo silang dautan, hindi tungkol sa Iglesia Katolika. Kung hindi tungkol kay buwas sila masunod sa gitudlo sa simbahan. So, if they're divided by the church, they themselves are to blame. No? Also, Jesus likens the church to a field with weeds and weeds. No? Matthew 13:24-30. So, samtang si pa nagbiyahe pa, yung kalibutanan, naagyon suot sa iyang turin, ay mga maayong tanong, nasa mga sagot, no? Naada ang mga karino, nasa mga kanding, naada ang mga maayong isda, nasa ang mga kinibutiti, no? No, pero nga nung wala sa sa puwera na yun tungkol kay ang unahuna sa simbahan sama sa unahuna ng Kristo, no? San Mateo 9:13 wala ko man hirang magtuwag sa mga mataro kung dili sa makasasala aron sila pag-inusog. Dili ang mga himsog o nakinahanglan doktor kung dili ang masakipon, no? So ang simbahan mura na siya o hospital, no? Hospital sa Kalangba, no? So mo lang di man mo itsapuira na masakiton. Imo nang i-accommodate aron imo ayuhon. Okay, so I think muna na. Salamat kayo sa inyong pagpatalingkog ng gabi isa na.